sa mga batang... แล้วในตอนนี้ที่เป็นภาพที่เห็นในตาทุกสิ่ง Saan ka pupunta? ที่มองตาให้แนบอิงยืนอยู่ตรงหน้าฉันไม่ไกล Tulog na si Maya. Kaya uuwi na ho ako. Dito ka na lang matulog. May importante kasi akong kailangan gawin bukas. Paano ba yan, Dad? Pakisabi na lang po kay Maya na umuwi na po ako. Paano ka naman uuwi? Nauna na si Alan, di ba? Dalhin mo na yung kotse ko. Nako, okay lang yan. Pinaiwan ko kay Alan yung kotse. Thank you po sa pag-aalala sa akin, Dad. Gusto ko rin maging mabuti sa'yo. Gaya ng father-in-law ko, naging mabait sa akin. Paano po naging mabait yung lolo ni Maya sa inyo? Naniwala siya sa pagmamahal na meron ako para sa anak niya. Naniwala rin siya na kaya kong patakbuhin ng tama ang heaven para sa kanya. Hindi ako nag-alangan nung araw na ipatawag niya ako at itanong kung gusto kong palitan yung apelido ko sa apelido niya. Pasensya ho dito. Pero tungkol dun sa ex-wife ninyo, hindi ba siya nag-alangan sa inyo tungkol sa bagay na yun? Sinabi ko sa lolo ni May ang lahat tungkol sa akin. At nakita niya mismo kung anong klaseng tao ang ex-wife ko. Makinig ka, Kaden. Kung wala tayong sikreto sa isa't isa, ibig sabihin isa tayong pamilya. Dad, may isa pa akong sasabihin sa inyo. Tingin ko, dapat nating i-celebrate yung bagay na yan. Balak mo ba akong lasingin? Oo. Di naman siguro na ulit yung dati, diba? Miss Maya, gising ka na ba? Ano yun? May pinadalang gata si Mr. Kaden. Pinahanda niya para sa inyo ngayong umaga. Nasaan si Kaden? Umalis na siya kagabi pa. Hindi siya natulog dito? Bakit daw? Sige na. Susunod na ako. Saan kaya siya nagpunta? Dito yon. Mr. Ryan, Salamat. dito lang ako kung sakaling may mangyari. Ingat kayo. Tara. Tao po? May tao ba?
Tao po! Ano yon? Hello, Lola. Tandaan niyo pa po ba ako? Tinulungan ko ho kayo nung nahimatay kayo sa palengke noong nakaraan. Kasama ko rin yung girlfriend ko nun. Oo. Tanda ko na. Bumibisita lang po ako. Kamusta na ho kayo? Okay naman ako. Salamat sa inyo, ha? Naku, nag-abala ka pa talaga magdala ng mga prutas para sa akin. Ipasok ko na po ito sa loob ha. Mabigat kasi ito eh. Naku, sige. Pakipasok na lang yan sa loob. Medyo maliit lang yung bahay ko, ha? Sige la, iwan ko na lang po dito sa silya itong mga prutas. Oo, dyan na lang. Kuhanan ko lang kayo ng tubig. Sandali lang. Hindi na po okay lang. Huwag na kayong mag-abala pa. May gusto lang ho sana kaming itanong sa inyo. Kung okay lang ho sana. Tungkol saan yung itatanong nyo? Tungkol po sana sa apo ninyo. Sabi ng kaibigan ko, nakita niyo po siya na pagala-gala sa kalsada sa kanya po siya inampon. Oo. Naawa kasi ako sa kanya nung nakita ko siyang natutulog sa kalsada. Kaya inuwi ko na lang siya sa bahay ko. Nung nakita niyo siya, ilang taon na po nun si Bon? Alam ko, 10 years old siya noon. Nasabi po ba ni Bon kung sino yung mga magulang niya? Hindi niya kilala kung sino ang mga magulang niya. Ang sabi niya, tumakas siya galing sa isang ampunan. Bala ko na nga siyang ampunin kaya nga nagpunta ako doon para alamin sana kung sino yung mga magulang niya. Ay, buwisit! Mga loko na yun! Dinaya nila yung pera ko! Sino raw ho yung mga magulang niya? Mga foreigner daw. Tsaka hindi Bon ang pangalan niya, siya si Fluke. Ano yun, Alan? Sir Den, papunta niyo si Ben. Hindi siya yung totoong Bon. Peke siya. Okay. Hoy! Habulin mo, Alan! Tigil! Loloko! Ang lakas ng loob mo! Anong nangyayari? Tabi! Tabi dyan! Sabi na tabi dyan! Alan, sundan mo siya! Dalian natin! Alan, dalian mo! Tumigil ka! Tumigil ka! Ano ba? Tabi dyan! Alan! Sandali lang. Yan, okay na.
Ano? Nagpanggap ka na anak ko. Ano bang gusto mo? Magsasalita ka o hindi? Tatawag ako ng pulis kung hindi. Wag! Ito na nga. Gusto ko lang naman yung pera. Hindi lang yan. Kung gusto mo lang ng pera, aalis ka na agad pagkakuha mo nun. Pero sinasadya mo namang gulaw ng paulit-ulit sa pamilya nila para takutin si Maya. Puisit. Gawa-gawa ko lang yun. Gawa-gawa? Pero alam mo lahat ng detalye. Oo nga. Alam mo yung detalye. Alam mo lahat tungkol kay Bon. Pati nga yung araw na umalis siya eh. Kahit na kaming dalaw lang ni Bon na magkausap nung araw na yon. Saan mo nakuha yon? Sino nagsabi sa'yo? Walang nagsabi sa akin. Sinungaling. Planado lahat ng ikinilos mo. May nagpadala sa'yo para guluhin ang pamilya nila, tama ba? Sino siya? Sino siya? Di mo sasabihin? Tumawag ka ng polis. Okay. Sasabihin ko na. Huwag niyo lang akong i-report. Yung tao nag-utos sa akin. Sasabihin ko na. Huwag niyo lang akong i-report. Yung taong nag-utos sa akin. Habulin niyo siya! Hoy! Tabi dyan! Alis dyan! Sabi ng alis dyan! Alis! Dali! Andar! Hoy! Hello? Alam na nila ngayon na hindi ako ikaw. Ano nang gagawin ko? Pumunta sila sa bahay ng lola ko dahil sa ginawa ko. Halata namang masama siyang tao, manloloko at maninikil. Bakit ayaw mo siyang i-report sa pulis? Ang problema, wala tayong ebidensya. Yung perang nakuha niya kay Uncle Vigo at May, hindi pa ba ebidensya yun? Hindi. Nung binigay nila yung pera dun sa peking bond na yun, nakakas yung pera. Kung may ebidensya tayo ng money transfer, saka natin siya pwedeng i-report sa mga pulis. Kaso wala tayo nun. Kaya wala tayong magagawa sa ngayon. Ano ba naman yan? So, para lang sa wala yung perang nawala sa inyo ni May? Hindi ako nag-isip. Nagpaloko ako sa kanya. Sino ba mag-aakala na impostor siya? Hindi ka man nang ba naghinala na baka niloloko ka niya? Hindi. Fluke ang totoo niyang pangalan. Pero para talaga siyang si Bon. Alam niya lahat yung tungkol kay Bon. Pati yung sa mama niya. Kaya di ako naghinala.
Ibig sabihin hindi lang to simpleng panloloko. Para bang tinuruan ng mabuting-mabuti si Fluke ng totoong Bon. Sigurado kang wala nakasunod sa'yo. Wala. Kaya huwag ka mag-alala. Sumakay ako ng taxi. Tapos kumuha ako ng motor para lang makapunta dito. Ilabas mo na yung amo mo. Alam na nila yung totoo ngayon. Ano na ipapagawa niya sa akin? Hindi na ako pwedeng umuwi sa amin ngayon. Cash at ticket sa eroplano. Gamitin mo ang mga yan para makatawid ka sa border. Mag-relax ka muna sa mga kasino. Hoy! Di mo naman ako niloloko, di ba? Kung di mo ako lolokohin, edi hindi rin kita lolokohin. Huwag kang mag-alala kasi gusto ko pa ngang sabihin sa'yo na magaling yung ginawa mo. Naniwala sila na ikaw ako. Pinagmukha mo silang mga hindi nag-iisip. Nakakatawa sila. Uy, yung naranasan mo na magpagala-gala sa kalsada ng bata ka at kailangang maghirap mag-isa, alam ko ang pakiramdam nun. Yung napag-usapan natin bago mo tanggapin tong trabaho na to, huwag kang mag-alala kasi susuportahan kita. Umalis ka na.